Ganito kasi yan. Sa SM kasi, meron kasing tawag talaga dyan na due process sa mga gwardiya. Kaya malalakas talaga ang loob ng mga gwardiya dyan. Kasi mahirap talaga matanggal ang gwardiya dyan. Hindi katulad sa mga ibang malls na napakabilis lang na kunting mali. Pag isumbong ka ng customer, wala ka ng chance na magpaliwanag. Lalo dyan sa malls. Naging So yun na nga, viral na naman itong gwardiya sa SM Mega Mall na nangharas ng isang batang babae na vendor ng sampagita. Ayan, siguro napanood nyo na ang video na to. At hindi lang siya nangharas, kundi nanakit pa. Sa mga hindi pa nakapanood, tara, panoorin natin. Ayan guys, pansin nyo, sinipa nung gwardiya yung bata, di ba? Sinipa niya. Alam nyo ba, isa sa 5 cardinal rules ng SM security guard ay ang no body contact. Alam nyo diyan sa sa SM na yan, mahirap matanggal ang isang gwardiya diyan kasi may tinatawag diyan na due process. Unless lang kung ang nagawa mong kasalanan ay pasok sa 5 cardinal rules. Isa sa mga diyan sa 5 cardinal rules diyan yung no body contact. Halimbawa, may nahuli kayong shoplifter, bawal yung saktan yan. Pag na once na nakita yan na kahit sinong diyan, officer o kaya manager ng at may nagsumbong na sinaktan mo yung isang suspect sa shoplift, automatic yan, tanggal ka. At isa pa diyan sa ang natandaan ko na lang, itatlo na lang sa 5 cardinal rules. Yung false apprehension. O yung halimbawa, may parang suspicion nyo na shoplifter siya, tapos hindi nyo na pala napatunayan na shoplifter pala at nagreklamo yun, tanggal ka nun. At isa pa doon yung tawag dito, yung accidental firing. Yun, halimbawa biglang accidental firing, yung dadala mong shotgun biglang pumutok kasi nilagyan mo ng bala o kaya nalaglag. Yan, isa yan sa 5 cardinal rules. Yung the rest dalawa nakalimutan ko na, i-research ko na lang mamaya. Ko na lang sa comment section. Kasi alam na alam ko yan dahil naging SM security guard din ako. SM security train guard. Yan. At sa mga nag-comment na ang guardian ang guardian ito ay hindi daw nakapag-training, mali kayo. Salang-sala ang guardian na dini-dispatch dyan sa SM. Lahat dyan train guard. Maliban sa nagte-training sila sa pagkuha ng license, iba din yung training sa sarili mismo sa SM. Kaya dalawang training ang pinagdadaanan ng mga gwardiya na yan. Kaya ewan ko ba kung bakit meron pa rin ganito. Siguro medyo matagal na to sa SM, kaya nakalimutan na niya yung mga cardinal rules ng SM na no body contact. Kahit anong mangyari sa'yo. Ako, sa totoo lang, nung nagtrabaho pa ako, naging gwardiya pa ako dyan, meron akong kinasahan ng shotgun. Pero hindi ako natanggal. Kasi wala siya sa sa cardinal rules sa 5 cardinal rules. Pero may rason ako kung bakit ko siya tinutukan ng shotgun, kinasahan. May rason ako doon. Kasi nga yung tao na yun bubunot din ng baril Siyempre uunahan ko na, di ba? Pero nagsumbong yon, nag-report ganito kasi isang manager kasi yun sa bangko. Ganun, pero hindi ako natanggal. Nilipat lang ako ng ibang pwesto. So balik tayo sa video. Ayan, pinaghahampas ng bata yung gwardiya. Ayan, patuloy naman sa pag yung gwardiya. Ayan 'di ba? 'Di ba? Parang gusto pa niyang sampalin yung bata. Siyempre, yung bata na yan, dahil nga sinira ng gwardiya, siyempre magagalit din, 'di ba? Kahit sino naman. Kung ibang tao yan, malamang pinatulan din yung gwardiya, 'di ba? Siyempre, pinamuhunan din yung ayan. Namuhunan din yung nanay niya. Wala namang ibang intention ang bata diyan kundi magtinda lang naman ng sampagita, 'di ba? Yung mga mga snatcher bawal nga saktan 'di ba? Mga shoplifter bawal saktan. Ano pa kaya yung isang vendor lang ng sampagita, 'di ba? Oo, bawal na sa bawal, mali na sa kung mali kasi bawal talaga mag-vendor diyan sa magtitinda sa labas ng SM kahit saan. Pero mas mali yung ginawa ng gwardiya, 'di ba? Kahit pa sabing bawal diyan, pwede mo namang yan
pwede mo naman i-approach na maayos yan. Ngayon, kung matigas ang ulo, ang gagawin mo dyan, iradyo mo lang sa ano. Ano bang ginagawa ng radyo? Iradyo mo yan sa officer mo. Para yung officer mo, ang tatawag dyan ng mga nakadeploy na pulis dyan, yun ang pupunta dyan. Oo. Imposibleng hindi yan naalis pag pulis na yung magtataboy sa kanila. Siyempre, magkatakbuhan yung mga yan. Takutan yung hulihin. O, di ba? Ganun lang yung kasimple eh. Hindi yung ganun na manakit ka pa. Grabe naman yan, para nang hindi to nag-training eh, no? Pero siguro sa tagal lang niya, sa serbisyo dyan, baka masyado na siyang kampante o kaya hindi lang ito ang isang pagkakataon na may ginanon siya, hinaras, hindi nga lang nabidyuhan, hindi rin na nagsumbong. Pero 5 years ago, alam ko mayroon ding halos kaparehong insidente na ganito, yung magtataho naman yun. Alam ko yung magtataho na ano, i-research ko, i-search ko yung ano video, ilagay ko rito. Magtataho yun na ganun din, inagawa ata nung isang guardia ni SM guard din yun eh. Alam ko sa Migamol din yun. O 5 years ago ata, mga 5-6 years ago. I-search ko ano, ilalagay ko rito. Ganito kasi yan. Sa SM kasi, meron kasing tawag talaga dyan na due process sa mga gwardiya. Kaya malalakas talaga ang loob ng mga gwardiya dyan. Kasi mahirap talaga matanggal ang gwardiya dyan. Hindi katulad sa mga ibang malls na napakabilis lang na ano, kunting mali. Pag isumbong ka ng customer, wala ka ng chance na magpaliwanag. Lalo dyan sa ano, na Ayala Malls. Naging gwardiya din ako dyan. Kaya pag nasumbong ka ng customer dyan, talagang customer is always right dyan. Oh, hindi katulad to sa mga SM malls na talagang ano, mahirap matanggal yung gwardiya diyan. Unless lang kung ang ginawa nilang kasalanan ay pasok na dun sa sinasabi kong 5 cardinal rules. Yun yun. Siguro itong guard na to, siguro pagod na rin to sa trabaho, di ba? Mga ganun. O kaya nakukulitan na sa bata na to. Pagpalagay nating makulit yung bata kasi hindi naman talaga to buo ang video eh, putol yung video, di ba? May umpisa talaga to. Siguro pagpalagay natin matigas ang ulo ng bata, hindi na nakapagtimpi ang gwardiya, pero mali pa rin ang ginawa ng gwardiya. Siyempre, siya ang nasa ano, siya ang kumbaga bata lang 'yan. O, dapat siya na ang maging ano, kumbaga nagkontrol ng ano, sitwasyon, di ba? Hindi yung pinatulan niya. Ayan tuloy. Irarason pa ng ibang gwardiya diyan na pag hindi naman niya ginawa ang trabaho niya, matatanggal siya sa trabaho niya. Hindi. Pag hindi niya tinabo yung bata, matatanggal sa trabaho niya. Hindi yun, malabo yun. Malabo ka matanggal sa isang ganyan ng dahilan. Oo, malabo yun. So yun nga, ang SOP dyan is pag matigas ang ulo ko, marami na akong ano eh. Na-encounter na ganyan nung nagtrabaho ko eh. Naging guard ako ng SM, naging perimeter guard ako. Oo. Marami na akong encounter na ganyan. Pati yung mga taong grasa na ano, tumatambay-tambay, bawal din yan. Pero ang ano kasi dyan, SOP dyan, pag matigas ang ulo at hindi mo kaya, itatawag mo yan ng backup mo, kaya tawag mo sa officer mo. Oh. Tapos ngayon, ang officer naman ang ano diyan, ang gagawa ng paraan para mapaalis 'yan. Hindi yung kung anong mga insidente diyan at hindi mo kayang i-handle mag-isa. I-radio mo 'yan sa mga ano, sa mga officer na naka-duty. Hindi yung ikaw ang gagawa ng desisyon, 'di ba? Ayan tuloy. Ikaw tuloy ang nawalan ng trabaho, 'di ba? Sino ngayon ang kawawa? Wala ka ng trabaho, pati pamilya mo kawawa. Ang hirap-hirap pa naman maghanap ng trabaho sa ngayon. At saka hindi lang ikaw ang apektado diyan, kundi lahat ng buong gwardiya sa ano, sa lahat ng SM malls apektado diyan. Sigurado may magpapalabas na naglalabas naman ng memo yung ano diyan, CRS sa buong ano SM mall sa buong Pilipinas. Imbis na kalahating oras lang yung guard mounting bago mag-duty, nako baka gawin na naman isang oras dahil parang back to basic na naman, siseminar na naman bago mag-duty. Oh, apektado lahat. At saka isa pa, hindi lang gwardiya ang apektado kundi pati ang pangalan ng ano SM, 'di ba? Talagang kalagad mo diyan ang pangalan ng SM diyan eh. Kaya malaking damage talaga dahil sa ginawa niyang 'yan, 'di ba? Kahit pa sabihing trabaho mo 'yan, hindi. Tsaka bata 'yan eh. Kumbaga kung tutuusin nga eh, pwede ka pang kasuhan diyan eh. Physical injury, ano, tawag nito, child abuse o kaya yung sa Republic Act 99262 ba 'yon? O di ba? Pasok diyan. Kasi yung video na 'yan, yan ang mabigat na ebidensya diyan, no? Plus yung mga naka-witness pa, di ba? Kung paano kung tatayong witness ng mga 'yan. Isa na yung kumuha ng video. O di ba? Talagang hindi lang tanggal sa trabaho ang aabotin mo diyan, kundi himas-rihas ka pa, di ba? Dahil lang sa batang nagtitinda ng sampagita, di ba? Kaya
sa mga ano diyan, mga naka-duty gwardiya diyan na ano, sa mga lalo sa mga malls, ang iba diyan, alam mo yung iba diyan na medyo ano talaga sa trabaho nila eh. Parang ano ba, yung may tatawag diyan eh. Huwag kayong masyadong ano, ganyan na dapat magdesisyon kayo. Dapat ah, pag may nag-handle kayong ganyang ma-encounter kayong ganyang problema, huwag niyong suluhin. Huwag kayong magdesisyon na sa sarili na ganito ganito. I-radyo nyo sa mga naka-officer na naka-duty o kaya sa CRS o kaya sa manager. Oo. O kaya sa ano, may tawag pa isang ano diyan eh, na halos ka para lang ng security yung sa safety officer. Yan. In case na wala yung ano, officer, sa safety officer mo itawag yan, i-radyo. O ako may ganitong incident din na nangyari sa akin ha. Sa ano naman ako, naka-duty ako dun sa isang malaking mall diyan sa ano, Makati. Oh. Ang nangyari, entrance guard ako lang mag-isa. Kasi ano lang yun eh, side entrance yun eh, hindi siya main entrance kaya ako lang naka-duty. May pumasok na 4 na lalaki. Nung kinapkapan ko yung unang lalaking pumasok, nakapa ko yung barel. Oo. Siyempre, hinold ko. Sabi ko, sir, may dala kayong ano, barel, sir. Ano po, sabi niya, pulis ako, nag-declare ng pulis daw. Pulis po ako, may operation lang kami, may chichik lang kami sa taas, sabi nung nauna. Sabi ko, sir, pwede po ba mahingi yung ID nyo? Sabi ng ganun sa akin. Walang maipakita. Tapos sabi ko, sir, baka pwede ma-deposit yung barel. Ayaw naman kasi nga, police daw. O, on duty daw sila. O, sabi ko, ilan po ba kayo, sir? Sabi niya, yan, kaming 4, magkasunod. Siyempre, alangan naman i-hold ko yun, di ba? Haharangin ko yun, kung 4 yun eh. Kung kahit pa sabihing may barel din ako, 4 yun, natural. Talagang tablado ako doon. Kaya ang ginawa ko, pinapasok ko yung 4, di ba? Ganun lang yun. Pinapasok ko yung 4. Pagkapasok na yung 4, sabay radyo ko sa ano, sa officer. Nagkataon na ano, wala pala yung ano namin. SIC, yung officer na naka-duty kasi parang may meeting yata lahat ng officer. Niradyo ko dun sa isang officer ng safety officer. Sabi ko, sir, positive yung 4 na yan, may kargada yan, papuntas pa akin sa 3rd floor. Sabi ko, hindi ko na pwedeng harangin yan. Kung barilin ako kagad yan, di ba? 4 yan, wala akong kalaban-laban, di ba? Pero hindi ko talaga sa radyo kasi may call sign, kaya hindi ka pwede mag-radyo ng ano, direct sa word na ano, usual word kasi halimbawa yung naka-loudspeaker maririnig ng mga customer, mga ganun, magpanic yung mga yun, di ba? Kailangan gumamit yan ng call sign. May mga call sign kasi bawat ang tawag yan, yung barrel may call sign yan. Lahat, may mga call sign yan. Basta ganun. Kailangan ano malawak yung pag-iisip mo diyan. Hindi ka pwede basta magdesisyon na sa sarili mo na ano, na ganun porque bawal i-insist mo talaga. Hindi pwedeng ganun. Nagpunta lang naman tayo diyan para magtrabaho, di ba? Para maghanap buhay. Hindi para ano, isugal yung buhay. Ganun lang yun. Pag may problema, itawag agad sa officer. Yan. Pag hindi mo kayang i-handle mag-isa, itawag mo agad sa officer. O kaya pag hindi mo ma-reach out ng officer, hindi abot sa frequency mo, itawag mo sa katabi mong gwardiya para siya na ang mag-relay ng message mo doon sa officer. Ganun lang yung kadali. So, ganyan lang muna. Maraming salamat. Yan lang po ay aking opinion. Okay? So, kung meron mo kayong comment at reaction, comment na kayo sa baba. Bye-bye.